sarap mag-bonfire habang nakikinig ng Dear Kuya Joel. Hello mga kaibigan, tuloy po kayo sa isa na namang episode ng ating programang Dear Kuya Joel. Ito po si Joel Esguera, ang inyong host. Hello kay Ricardo ng Manila na siyang nagpadala ng email para sa episode na ito. Nahuli sa guardhouse. Maraming salamat pala and shout out sa ating mga listeners dyan sa Tagbilaran, Bohol. Maayong pagpaminaw diha kaninyo. Sit back, relax, and enjoy mga kaibigan para sa isang episode dito sa YouTube. Dear Kuya Joel, nahuli sa guardhouse. Ang sabi niya ay, Dear Kuya Joel, ako si Ricardo, isang gwardya sa isang kilalang universidad dito sa Manila. Sa labas ako isang simpleng gwardya na may asawa at 2 anak, Kuya Joel. Ngunit sa loob ng aking puso, may isang lihim na matagal ko nang itinatagong nararamdaman para sa isang lalaki. Ang aking katrabaho na si Professor David. Si Professor David ay isang batang guro sa Department of Science and Politics. Hindi siya kasing tanyag ng iba pang mga guro, pero sa akin, siya ang pinakamagandang nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Minsan, nung unang beses ko siyang nakita, hindi ko agad naisip na magkakaroon kami ng ugnayan. Isa siya sa mga regular na teachers na dumadaan sa aking post, ngunit isang araw, nagkasalubong kami sa my guardhouse. Mabilis siyang ngumiti at ako naman ay halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin noon, pero nagkaroon ako ng isang kakaibang pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Lihim na akong nahulog sa kanya. Pagkalipas ng mga linggo, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Alam kong mali dahil may pamilya akong iniingatan. At si Professor David ay isang batang lalaki na hindi ko nararapat. Pero hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa kanya. Hanggang isang araw, dumaan siya sa aking post at nagkaroon kami ng kaunting usapan. Kuya, salamat ah. Sobrang peaceful ng campus. Wika niya habang ngumiti sa akin. O walang anuman po sir, sabi ko. Sana po'y magustuhan ninyo ang aming performance dito. Sagot ko na medyo kinakabahan. Kuya Joel, napansin ko ang kanyang titig. Isang titig na may pagkamaamo at may halong kabaitan. Naramdaman ko na parang may nangyaring kuryente sa pagitan namin. Nang gabing iyon, hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Tinutok ko ang aking pansin kay Professor David sa kanyang mga kilos, sa mga galak na dulot ng kanyang mga ngiti. Hindi ko na kayang pigilan pa, kaya't nagsimula akong maghanap ng mga pagkakataon upang maging malapit sa kanya. Lumipas ang ilang linggo at nagkaroon kami ng pagkakataon isang gabi, Kuya Joel. Wala akong ibang mga gwardya sa post ko noon at nang dumaan si Professor David, napadpad sa aking guardhouse, mukhang pagod. Hindi ko inisip ang mga posibleng mangyari. Pumayag akong magsama kami sa aking maliit na quarters sa likod ng aking post. Kuya Ricardo, ang tawag niya habang papasok sa aking quarter. Pwede po bang makapagpahinga sandali?
Ang hirap ng buong araw ko ngayon eh. Hindi ko siya kayang tanggihan, Kuya Joel. Pinapasok ko siya. At habang kami nakaupo sa maliit na sofa, nagsimula kaming mag-usap. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko kaya't naglakas loob akong hawakan ang kanyang kamay. Pero alam mo, Kuya Joel, sobrang tuwa ko. Hindi siya tumanggi. Sa halip, gumanti siya ng isang matamis na ngiti at dahan-dahang nilapit ang kanyang labi sa akin. Doon nagsimula ang lahat. Hindi na kami nakapagpigil at sa gabing iyon naglaho ang aming mga takot at pag-aalinlangan. Napagod kami sa isa't isa. At sa mga sumunod na gabi, palihim kami niyang nagkikita sa aking quarters. Minsan, mahirap magtago ng lihim. Sa tuwing magkasama kami, nararamdaman kong may panganib. Pero hindi ko kayang bitawan ang kanyang presensya. May mga pagkakataon na naisip ko ang asawa ko at mga anak ko, ngunit hindi ko rin kayang kontrolin ang nararamdaman ko para kay David. Sa bawat sandali ng pagmumuni, paulit-ulit ko siyang naiisip, Kuya Joel. Isang saloobin na sa tingin ko ay may magiging sanhi ng aking pagkawasak. Isang araw dumating ang hindi inaasahang pangyayari, Kuya Joel. Habang nag-uusap kami ni David sa aking quarters, bigla na lang pumasok ang aming head, si Father Benedict. Siya ang head of school at isang pari. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa oras na iyon, ang puso ko ay parang matatalim na natutusok ng mga tinik sumasaksak sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano niya kami nakita, ngunit naguguluhan ako. Nang makita kami ni Father Benedict, nagkasunod-sunod na tanong ang sumiksik sa aking isipan. Tatanungin ba kami nito? Patatalsikin ba kami? Ricardo, David, nakita ko kayo. Bungad ni Father Benedict na may seryosong mukha. Alam kong hindi ito madaling pag-usapan, pero may sasabihin ako sa inyong dalawa. Nagulat kami, Kuya Joel. Tumingin kami kay Father Benedict at siya ay ngumiti ng malumanay. Alam niyo, ang pinakamahalaga sa atin ay hindi tayo nananakit ng kapwa, sabi niya. Hindi ko kayo sisihin. Naintindihan ko kayo. Ngunit, ang importante, masaya tayo sa ating buhay. Masaya kayo sa isa't isa. Tanong lang, wala ba kayong natatapakang kapwa o tao? Ricardo, di ba may asawa ka? Father. Opo, meron po. Totoo po yan. O, paano yan? Di gagawan mo yan ng paraan, di ba? Opo, Father. Nahihirapan na nga po ako kasi nahuhulog pa ako kay David. Pero may wife po ako talagang iniingatan ko. Well, hindi ako ang judge. Ricardo, David, hindi ko kayo huhusgahan. Diyos na ang bahala sa inyo. At Ricardo, alalahanin mo, may masasaktan kang tao. Whether sasabihin mo man o hindi. May mga uso kasing hindi nakikimkim, may mga sikretong hindi na itatago. At saka kung mangyari man yan, good luck. Huwag naman sana ninyo dito gagawin sa school ang inyong pagninigan, okay? Kasi trabaho to eh. May mga private houses naman siguro kayo, lalo na ikaw, David. Diba may bahay ka?
Opo, Father. Ede, doon na lang ninyo siguro gawin, di ba? Sige, maiwan ko na kayo Pag-isipan ninyo ang mga sinabi ko. Kasi baka sa susunod nating pagkikita, hindi na magiging madali ang maririnig ninyo sa akin. Opo, Father, sabi naming dalawa. Umalis ang aming boss ng tahimik. Tahimik na nagpasalamat kami ni David sa aming boss, Kuya Joel. Hindi ko akalain ang isang tao na may mataas na posisyon at kabanalan ay may ganitong kabutihang loob. Ang naramdaman kong takot at kaba ay napalitan ng pasasalamat at pag-asa. May Diyos nga. Pinili namin ni David na mag-lie low muna at pag-isipan ang aming relasyon. Nagkikita pa rin kami. May mga nakaw na sandali para humalik at magpaligaya sa isa't isa. Pero hindi na ganoon katagal at never na sa aking quarters. Para lang po mapawi ang aming mga pangungulila sa isa't isa. Pero Kuya Joel, nakikinita kong sa di malayong panahon ay baka manumbalik na naman ang madalas naming pagkikita ni David. Ramdam na ramdam ko ito sa aming paghahalikan at pagyayakapan. At may plano na rin po ako ang tungkol sa aking asawa at ang tungkol sa amin ni David. Ngunit hindi ko muna ibubunyag dito sa inyong programa. Nagdasal at nagnilay-nilay po ako at hindi po madali ang aking gagawin. Pero alam ko naman pong never talaga na magiging madali ang mga bagay na katulad nito. Ngunit alam kong magiging maligaya ako sa huli. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking email. Sumasa inyo, Ricardo ng Manila. Yan po mga kaibigan ang kwento na mula sa email na ipinadala sa atin ni Ricardo ng Manila. So, good luck sa inyo. Okay, Ricardo, yan lang masabi ko. At ako man din ay hindi huhusga sa inyo. Hindi ako magsasabi na mabuti o tama ang ginagawa ninyo kasi kayo na ang bahalang mag-isip niyan at may Diyos tayo maghusga sa inyo. Para sa akin, valid naman ang ginagawa ninyo, okay lang kasi hindi kayo talaga nakakasakit ng tao pero mayroong posibleng masasaktan at balang araw ay masasaktan nga siya kung malalaman niya ito. Sa ngayon medyo tahimik pa pero so ikaw nang bahala dyan kay Ricardo. At para naman sa inyo mga kaibigan, kung mayroon po kayong mga istorya na katulad nito na nais ibahagi sa atin, huwag pong mag-atubiling i-send o ipadala sa amin ang inyong mga kwento sa pamamagitan ng ating email address na dearkuyajoel@gmail.com. Hanggang sa muli, ito po si Joel Esguera nagsasabing isabog ang pagmamahal sa mundo. Goodbye!